Hello, what's up? This is Scottman back again for another detalyadong review. This time, si iQOO 9. Yes, this is the iQOO 9. Medyo sikat to ngayon kasi iba yung specs na nakasama sa kanya. At ito ay mayroong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sabihin ko na yung price, para spoiler na agad. Ang price po nito is currently sa Mobosen, at least pag binili nyo sa Mobosen, 22,500 pesos. So, I believe ito yata currently ang pinakamurang 8 Gen 2. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sa market. Currently, at least by the time na review ko ito ha. So, ang tanong, sulit kaya ito? Let's start. So, expectations muna bago tayo dumiretso sa totoong review. This is currently running on Android 14. Origin OS 4.0. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 na 4nm yun. Of course, 12GB, 256GB na storage po itong variant na nakuha natin. And UFS 4.0 po yan ha. UFS 4.0 na storage. The rest ng specs, basahin nyo na lang to dito. Pause nyo yung video para mas mabasa nyo ng buo. And then, kung ready na kayo, start na tayo sa detalyadong review. Okay? Sa build muna tayo. Okay, sa build, bago tayo dumiretso, konting tour lang muna tayo ha. Sa taas is nandito po, meron po tayo ditong noise cancellation mic plus infrared blaster or parang pwede mo siyang gawing remote control just in case na nawawala ang remote control nyo dito sa bahay. Pwede nyo siyang gamitin as, alternative, pero hindi ako gumagamit ito. So, yung mga gumagamit dyan, alam nyo na siguro yan kung para saan ang purpose at kung paano gamitin. Dito sa kaliwa is wala po nakalagay, wala ring antenna lines. As you can see, sa baba, nandito po yung kanyang SIM tray slot. Dual SIM lang po ito. Actually, hindi po siya pwedeng lagyan ng micro SD card. So, naka-fix na po siya. Kung bibili kayo nito, dapat i-sure nyo na agad yung storage na bibili nyo, either 256 or 512 or 1TB. Nalaglag pa nga. So, yung kabilaan po yan. This is dual nano SIM card lang talaga. So, yan. And then, nandito po yung main microphone. The USB Type-C 2.0 lang po yan. The main speaker, yes. And dito naman po sa kanan dito kanyang power button. And then the volume rocker. Wala po rito ang fingerprint kasi nasa display po ang fingerprint. And finally dito sa likod, yes. This is, I believe, a leather back. And napakagaan po niya actually. Napakagaan. So that means most likely ang laman lang nito yung mga PVC, yung mga chipset, yun lang basically. Pero yung body nito walang bakal, walang glass. Magaan eh. So aasa ang smartphone na to sa leather material na to for heat dissipation. So yun ang magiging ikutan natin mamaya ng kwento rito. Base sa test ko, medyo mapapangiwi kayo ng konti. Pero mamaya na siguro yun. So dito naman, naka-engrave dito yung iQOO. Yes. As you can see, ganda nga ng details. So, tingnan nyo, may pagka-stripe. Talagang nandun yung engraved ng leather style. And then, currently, may nakita rito na Neo Time to Play. Yan ang linaw. Malinaw pala pagka sa gabi. Kasi sa araw ko siya tinitingnan, sinecheck. Hindi ko talaga siya mabasa. Pero pag dito pala, madaling mabasa. Neo Time to Play. Mahirap po yung makita pag ganyan na, wala. Halos hindi na siya maaninag na may nakasulat pala doon. Hindi agad-agad maaninag at least. And then, dito sa gitna, parang ang ganda ng Pino yung pagkakatahi. Not sure kung tahi nga talaga to or pandikit lang, but still ang ganda ng execution lang. So dito, meron tayong stripe detail. Dito naman, yung parang normal na detail na parang sa sapatos. Both leather po, magkaiba lang ng kulay. And then, andito po yung camera, of course. Dual camera lang po ito. Meron po tayong isang flash. And then, I'm not sure kung ano tong pangalawa. Maybe depth sensor or something. Hindi kasi naka-indicate doon sa kanyang website. So, I'm not sure kung para saan itong isang to na nasa taas ng flash. So, yan po ang itsura niya. Actually, ang ganda, no? Ang sexy. Actually, para sa akin, ang loud nga ng design niya, which is nakakatawag talaga ng pansin. Hindi naman natin masasabi na girly. Para sa akin nga, actually, neutral yung kulay niya. Either pwede rin naman to sa boys, pwede rin sa girls. But overall, ang ganda ng pagkakagawa rito. Ang ganda ng design, ganda yung Wala namang something sa ibang mga details, but the combination of color lang, ang ganda, no? And then, of course, flat edge po tayo rito. Ayan. Dito, I believe, ito yung metal talaga. Ito lang yung metal, yung parang pinaka-frame niya. Ito lang siguro yung nagbigay ng konting bigat sa smartphone na to. So, yes. Pagpasensya nyo yung fingerprint smudge magnet. Buksan na natin. Ito yung under-display fingerprint niya. Yes, very responsive po. So, never pa yata pumalya to sa akin, at least never pumalya. Kahit sa kabilang daliri, which is pareho ko naman na register, okay na okay po. And as you can see,
Gumagana din yung kanyang gyroscope. And mamaya papakita ko sa inyo yung test ko rin naman sa gyroscope para sa mga mahilig maglaro at gamit ang gyroscope nila. Now, punta naman tayo sa display. Itong display nito is 6.78 inch. Yes, may kalakihan po siya actually. Hindi lang halata kasi ang ganda ng pagkakanipis lang. Ang nipis kasi nung kanyang tayo. Pakita ko sa iyo saglit ha. Yan, puting-puti. Para kita nyo na ang nipis talaga nung kanyang gilid, yung mga bezels, no? And kung titingnan nyo maigi dito sa baba, hindi siya totally symmetrical. Slight lang, sobrang slight lang. Again, balik tayo sa puti. Sobrang slight lang na makapal yung ilalim. But the rest, pantay na yan. Yung taas, gilid ka. Pero like I said, hindi naman masyadong halata kasi nga, maganda yung pagkakanipis. But kung nitpicking lang ang pag-usapan, hindi siya kasing nipis, magkasing nipis ang gilid at ang baba. Wala pong issue yan, hindi yun deal breaker para sa akin. Gusto ko lang na i-point out sa inyo na may ganong, hindi talaga siya 100% symmetrical. Ang screen nga po pala nito is LTPO AMOLED ha. Yes. So black is black talaga rito and pag kulay, makulay talaga. Tapos, supported po niya hanggang 144, hindi nakikita. Pero nakaset naman to the whole time. 100% hindi ko ibinibiro. Na, ano siya wala siyang fix talaga na settings para sa kanyang refresh rate. So, kailangan nyo malaman din yung part na yun. Baka iniisip nyo screen refresh rate. Baka iniisip nyo kasi hindi ko siya sinet sa 144Hz screen refresh rate. Nakaset na po yan. All this time. Hindi ko, pag nag-review po ako, hindi ko po nilalagay sa smart, sa standard. Usually nilalagay ko sa max screen refresh rate talaga. But, yun nga, nakikita nyo rin, supported niya hanggang 1Hz. So, tipid po yun sa battery actually. Good yan. Yung 1Hz na yan. Kapag ka may ganyan, sabihin mas tipid siya sa battery. 1Hz lang ang ibibigay niyang performance para sa screen refresh rate. But, as you can see, naka 144Hz tayo fix. Pero, it doesn't mean na laging 144 yan. Nga, nakikita nyo, nagawa 1Hz, then 30Hz. Then, pag ginalaw natin, nakakita sa 120. Yes, 120. Yun. May 60 yun. At least may ganun. Para malinaw lang. Kasi mamaya, makikita nyo, during gameplay, yung mga game test ko is magtataka kayo bakit, questionable yung mga refresh rate at FPS. So, dito pa lang may initiation na kayo ha. Pinakita ko na sa inyo yung naka-fix siya sa 144Hz. And of course, the resolution, 1.5K resolution po ito. So, that means nasa gitna siya ng 1080p at 2K resolution. So, 1.5K screen resolution. Ang brightness po nito, as you can see dyan sa pinapakita ko sa video, kaya po niya hanggang 1400 nits na brightness. So, pwede po siya magamit kahit tanghalin tapat, nasa arawan kayo, malinaw pa rin po yung screen. Okay? And supported po niya ang 10 multi-touch. Ayan, nakikita nyo dyan. So, sa mga mahilig gumamit ng maraming daliri sa kanilang mga games, solid po gamitin din ito. Alright? And how about sa touch sampling rate? Sa touch sampling rate po, kaya niya hanggang 1000 Hz. At least sa test ko, humataw siya ng 1000 touch sampling rate. So, this is basically gaming. Talagang nagsusumigaw siya ng gaming. Of course, supported din niya ang Widevine Level 1. Oh, yun. And papakita ko lang sa inyo saglit sa display settings. May mga settings dito na baka gusto nyo lang or hinahanap nyo sa mga masaselan dyan sa display. So, meron tayong eye protection, dark mode, display size. So, pwede nyo i-adjust yung display size. So, yan. Usually, ginagamit lang natin yung standard mode. And then, sa screen resolution, pwede nyo pong baguhin from 1080p lang. So, I would recommend 1080p lang kasi actually para sa akin, sapat ng 1080p sa ganito kaliliit na mga devices. Para lang sa akin lang naman yon. Saka mas tipid sa battery kasi. Kasi yung 1.5K resolution na yan, I'm sure malakas yan sa battery. But, kanya-kanya yan. So, akin, nasinet ko lang siya sa 1080p kasi para sa akin, malinaw naman na siya para sa ganito kaliliit na mga devices. Again, para sa akin lang yon. And, syempre, kung vividness lang din naman, ganda lang din naman ang display, tingnan nyo na lang. So, masarap po dito manood ng YouTube. HDR, naka-on ng HDR, solid na solid. Buhay na buhay talaga ang screen and napaka-smooth pa gamitin. Nakita nyo, yan, ganyang kaganda. So, yan, YouTube lang yan ha. And supported po niya hanggang at least 2K, 4K yata resolution ng video sa YouTube. Ang ganda ng kulay, buhay na buhay, solid. So, kung paano oran lang naman, hindi lang pasado to, overqualified pa ito para sa akin. Ang ganda ng kanyang display. Okay? Ngayon, lipat tayo saglit sa audio. So, dual speaker po ito, hindi lang halata. Mayroon po siyang speaker sa baba na main speaker. At dito, actually may speaker siya dito sa slit niya dito sa taas. May taas lang ng front camera. Wala siya rito eh. So, nandito. So, ipaparinig ko na lang sa inyo. Ayan yung testing.
So ang verdict ko naman dyan, para sa akin lang naman para sa akin, ito yata currently ang best speaker na narinig ko mula 2023 hanggang ngayon. Ang ganda, sobrang immersive. Tapos nung piniplay ko yung nature, akala ko hindi siya tumutugtog dito. Akala ko sa paligid siya. Immersive yung dating talaga, promise. Ang ganda ng quality ng sound niya. Even at loudspeaker, hindi na mabasag. At yung loudness, ang ganda rin. Ang lakas din po ng loudness nito. So, goods na goods po ito sa mga nag-ahanap ng napakagandang loudspeaker na built-in sa isang smartphone. Ito po yun. Maganda po ang speaker nito. Thumbs up para sa akin ito. Okay? Ngayon, lipat naman tayo sa connectivity. Sa connectivity po, meron po siyang 4G LTE of course, and since Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ito, expected natin meron din siyang 5G connection, meron din siyang VoLTE connection at VO Wi-Fi connection. Yes, supported po dito SIM card kasi may VoLTE po siya. So direct na po, magagamit niyo po siya na maayos. And tinest natin sa labas, decent naman po ang nasasagap niya kahit mahina po ang signal dito sa area namin. Maganda ang nasasagap niyang mobile data. Alright, solid kung connectivity lang naman sa both Wi-Fi and mobile data. And of course, hindi naman mawawala dyan since supported po niya ang 5 GHz Wi-Fi and 2.4 GHz Wi-Fi, supported din niya. And of course, supported din po nito ang Wi-Fi 6 at Wi-Fi 7. So, Wi-Fi 7 kaka-certify lang yata ngayong January. Pero may mga nailabas na kasi ng Wi-Fi 7 devices, routers, even smartphones, few months ago na non-certified. Pero dahil nga na-certify na ngayong buwan, January 2024, ang Wi-Fi 7, so future-proof na po ito for Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 po is times 2 to times 4 ng bilis or ng bandwidth na kaya ibigay ng Wi-Fi 5 at saka Wi-Fi 6. Yes, supported na po nito yon. So future-proof na po ito pagdating sa Wi-Fi connection. Sa Bluetooth naman, Bluetooth 5.3 po ito ang gamit nito. Ang kinaganda po nito, supported po niya ang aptX HD and aptX lossless. Lossless, so sa mga audio talagang matatalas ang tenga pag nakikinig, tapos high-end po yung ginagamit yung earbuds, earphone, headphone. Supported po niya yung lossless version ng aptX. Lossless, that means ang laki ng data noon, kayang-kayang ipasa nito ni Bluetooth 5.3. Dito, supported po nito ng device na to or ng smartphone na to. Alright? Tapos, meron din, gusto ko ipakita sa inyo actually sa bandwidth. More connections ba yun? Eto, under mobile network, advanced settings, meron po tayong bandwidth allocation. So, pwede nyo po siyang iset. Either intelligent allocation, that means kapag yung mobile data nyo, gusto nyo na di-distribute ng maayos po yung internet, yung mobile data, siguro nagtitipid kayo or limited lang yung data na na-load nyo, ito po gagamitin nyo. Gusto nyo nakikinabang both foreground at background apps. Pero I would recommend dito, mas maganda to. Kasi ito, priority naman niya ang foreground apps. That means kung ano yung gamit mo, yun ang priority niya na gagamit ng mobile data. Hindi niya ipa-prioritize yung mga nasa background na iniwan mo. Okay? And meron din actually prioritize allocation for downloading. Ito naman, not recommended to kasi kung nagda-download ka lang naman, ito ang ito-turn on mo. So, ang ganda, may ganito siyang settings under sa advanced settings ng mobile network. Yan, dito. Yan, ito. Yan. So, nandun po yan. Nasa advanced settings lang po siya. So, try nyo kung mahilig kayo na full control talaga sa mobile data nyo. Okay? Siyempre, lipat na tayo sa kanyang camera. Sa camera, meron po siyang 50 megapixel. Dual camera lang po ito ha. 50 megapixel f1.9 aperture. May OIS po yan ha. OIS, and yung pangalawa is 8 megapixel lang pero ultra wide. Pero dahil 8 megapixel yan, tanggapin na natin, pwede natin siyang i-count as camera talaga. And sa front, meron tayong 16 megapixel. Yun, 16 megapixel po yung front camera na yan. Okay, so ito po ang mga nakuha niya. Okay, both front na yan and back. Makikita nyo naman yun dyan. Kung ganda lang din naman ng pictures, panalo po. Both front and back, maganda. Although, napansin ko lang ng konti, bahagya lang naman, sa front camera niya is medyo malabnaw ng konti ang mga selfie. Pero nagustuhan ko yung separation niya ng background. Ang ganda, mas realistic ng konti. Pwede kang pumili both portrait and regular photo. Ang ganda ng mga selfies na nakuha ko rito. Although, yun nga, medyo parang nalalabnawan ako ng bahagya. Pero, overall, maganda pa rin naman yung front. But, sa kanyang rear camera, ang ganda lahat ng kuha. Solid. May HDR, ang ganda ng face detection niya, plus yung separation ng background, plus nakikita nyo, even sa low light, may sample si tayo sa low light,
ang ganda rin. And of course, tinry natin yung difference ng quality ng normal na wide and then ultra wide na shots. Yan, nakikita nyo. Maganda rin actually ang kuha ng ultra wide. Hindi na nalalayo sa mismong main camera even if 8 megapixel lang yung ultra wide. So solid po yung kanyang mga camera sa likod. Sa likod. Gusto ko lang i-point out and emphasis sa likod. Kasi dito sa 16 megapixel niya na wide, na front, lipat tayo sa video. Ito, papakita ko lang sa inyo saglit. So, ito po yung 4K 60 niya. May OIS po ito. So, as you can see, stabilize yan. Lalo kapag pinaano natin talaga na paning-paning na yan. Tapos yung langit, kita natin pag blue talaga. So, maganda ang kanyang rear camera. Especially the 4K 60. Kaya po niya actually hanggang 8K at 30 FPS. Kaso, shaky na siya. So, papakita ko sa inyo. Lipat tayo sa 8K at 30 FPS. Yun yung max niya kasi. Pero kamusta nga pala yung audio? Ito yung 8K at 30 FPS. Kita nyo. Yan, naglalakad tayo ha. Shaky po siya. Dalawang kamay na ang inihawak ko para ma-stabilize na siya. Kaso kita ko kahit dito sa screen, kita ko na shaky siya sa 8K at 30. Hindi gumagana yung OIS sa 8K 30. Pero 4K 60 pababa, sure gumagana yung OIS. And then plus dinagdagan mo pa ng EIS. Sobrang smooth na siya. Ang EIS yata supported sa 1080p at 30 fps lang. Papakita ko rin sa inyo. Iyon, hindi pala 1080p at 30. 1080p at 60 supported yung ultra stabilization. Yung kanina, yung mga unang test natin, yun ay normal stabilization. This one, the ultra stabilization. Gano'n ka ultra kaya ito pag tumakbo ako? Smooth, parang smooth nga, no? So maganda, stabilize yung ultra kung ultra talaga. 1080p at 60 fps supported hanggang ultra stabilization. So sa rear cam, kaya po niya hanggang 8K at 30 fps. Yun nga lang, kapag ginamit mo yung 8K at 30 fps, mapapansin nyo dyan sa video, wala pong any stabilization. Walang EIS, walang OIS. So yan, mauga talaga siya. Pero once na bumaba kayo ng 4K 60, yes, supported po niyang 4K 60, 4K 30, and so on pababa. Sa 4K 60, swak po, ayan, ang ganda, ang smooth, ang sarap gamitin. Pinakamasarap gamitin dito yung 4K 60, which is solid na solid. So, I like it. So, makikita nyo, maganda ang quality even with low light. Okay? Yan, ito yung sa low light naman. So, this is the 4K 60 low light po tayo. So, mayroon lang tayong mga dim light dyan, pampakulay lang. And then, try natin mag-zoom in. Fairness, medyo noisy na, no? Ito ay times 10. Times 10 zoom, sobrang noisy na. Yeah. So, ganyan po yung kanyang quality kapag what you call this, kapag nag-zoom in. 4K at 60 po to. And then try natin gamitin yung ultra wide. Ayaw gumana ng ultra wide. So hanggang times 1 lang. So yan po. Ngayon try naman natin ang focus kung gaano kabilis. Low light tayo. Focus. Yes, focus. 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 Yeah, almost instant yung focus niya. Good. Ngayon, lilipat tayo sa front cam. Sa front cam po, ang video recording niya is hanggang 1080p at 30 fps. Front cam, 30 fps. So, what happened? So, nalito tuloy ako. Ano ba to? Camera phone ba to o gaming phone? Baka gaming phone to. No, baka. Pero, mamaya pag-uusapan din natin yan kung gaming phone nga ba siya. So, overall, iQOO Neo9 has epic rear camera but, you know, a little bit lang naman. Hindi ko sabing super disappointing. A little bit disappointing and underpowered na front cam. Ito ang ganda pa rin talaga ang kuha ng rear cam. Ang solid pang, para sa akin yata almost flagship. Sabi natin flagship level na yung rear cam niya. Front cam lang talaga medyo hinatak siya ng pababa. Ito yung sad part. Yung kanyang front camera hanggang 1080p at 30 fps lang. And from the looks of it, hindi niya rin supported ang OIS or EIS. So as you can see, medyo shaky. Mabagal lang nalakad pa ito. Again, 1080p at 30 fps lang yung max niya dito sa front cam. Dun lang. Sayang. Yun sa camera. Hintayin nyo yung verdict ko ha. Sa battery, lipat po tayo sa battery. Eto, dito ako medyo
na problema, nagkaroon ako ng issue rito. Meron po siya currently 5,160 milliamp hour na battery with 120 watts fast charging brick. And sineset ko lang yung expectation nyo. Ngayon, ginamit ko siya sa PC Mark. For some reason, it keeps getting error when reaching around 20. Alam mo yung malapit nang matapos yung PC Mark, sobrang lapit na, like magto 20% na, at tumitigil. Okay? So, hindi ko lang siya isang beses sinubukan. Tinry ko ulit for the second time. Ganun ulit. Magdamag ko siyang hinayaan, hinintay ko. Di talaga siya natatapos. Kung kailan magto 20% na lang, bigla siya mag-error ulit. And then for the third time, pinabantayan ko na siya actually. And ako rin mismo sumisilip-silip na. Ganun ulit ang nangyari, of course, nag-error pa rin siya. Pero at least, nagkaroon ako ng konting idea kung ano yung at least malapit na result niya. Kaya niya, half brightness, kaya niya hanggang 12 hours. Kasi yung huling test ko sa kanya, alas 12 ko siya in-start sa PC Mark. And then by 12 midnight, so 12 hours na lumipas, meron pa siya at least mga around 30 to 40% na natira. So kung hulaan ko, tatansyahin ko kasi hindi ko talaga nakita siya nag-error for the third time. So kung hulaan ko, kaya niya hanggang 13 hours to 14 hours SOT. Kasi basing sa observation ko, 12 ng tanghali and then 12 ng gabi meron pa rin siyang charge. Okay pa rin naman siya. So, tansya lang to. Again, hindi to exact kasi hindi ko talaga siya totally nabantayan kasi nga, tagal din 12 hours na mahigit, hindi pa siya tapos. So, 13 to 14 hours to be safe, kayang-kaya niya sa half brightness. Sa full brightness, ganun din, tinansya ko siya 8 hours on full brightness. So, above average po yung kanyang battery life, battery endurance at least. That's SOT po na light use. Okay? Solid na rin yun para sa akin. So, yun. Error. Yun yung unang error pa lang. Una pa lang po yun. Huwag kayong kampante dyan. And then sa charging naman, charging takes 18 minutes lang po. 18 to 20 minutes, 50% na siya. So, mabilis po talaga yung 120 watts niya. And then, 40 minutes, malamang sa malamang 100% na siya base sa 3 times ko siyang chinarge. So, mabilis po talaga yung fast charging niya. So, goods. Pagdating sa charging and sa endurance ng kanyang battery. Ngayon, ito na. Dito na tayo. Ang inihintay siguro ng mga gamers yan at nag-expect na malaki dito sa iQOO Neo 9. So, sa 3D Mark, 2 times ko siyang sinubukan, nag-crash siya pareho. Alam niyo kung anong reason ng crash? Ayan, pakita ko sa inyo sa screen. So, sa 3D Mark naman, mapapa-holy wow ka talaga. That's 67 degrees Celsius. 144 Hz, averaging around 20 FPS. Naka-aircon po tayo. 67 degrees Celsius. Wow! Wow na wow. And nag-crash siya kalagitnaan ng test. Ang sabi ay check natin ha. Anong sabi? Ang sabi, benchmark failed to run, temperature too high. Ang temperature ay umabot sa galit muna natin. Ang temperature aray, actually nakapasok nga siya. Wait. Ouch. Hindi to biro ha, mainit talaga siya. Yan. 57. Shit. Medyo mainit nakakapasok. This is red flag sa akin. Not good. First time ko maka-encounter ng ganitong issue at ganito kainit sa 3D Mark and CPU throttling test. Overheating. Hindi niya kayang i-handle yung ganong kainit. Humataw po siya ng 60 plus degrees Celsius. 60 plus degrees Celsius. Ganon po kainit. Sa 3D Mark pa lang po yan. Okay, 3D Mark. And then dito naman sa CPU throttling test, kung papansin nyo, bumaba siya. May video ako dyan. Actually, papakita ko sa inyo yung video, yung observation ko. Kasi binantayan ko na talaga siya kasi puro crash na lang siya ng crash kapag nag-overheat. Kapag ini-stress test ko siya, nag-crash talaga siya kasi lumalagpas siya ng 60 degree Celsius. Loh, grabe. From 36 degrees Celsius, naging 49 agad. In what? 1 minute 40 seconds. 50 na. Bilis. Loh. May heating issue siya. Pero in fairness, hindi pa siya nagta-throttle. So hindi ko pa pwedeng sabihin throttling issue. Heating issue pa lang. So that's a bit concerning actually. So observe ko pa, 51. My God, anong pinakamataas na temperature na to? Nasa 2 minutes pa lang tayo. Kita natin 6 minutes 56 degrees Celsius na. Sabi ni Boss Paul Tech TV, try ko daw ang monster mode. So
On natin, let's see. Ooh, okay. So, yun na. Monster mode na. Observe ko. Balikan ko kayo na after, what, 10 minutes. 60 minutes to na test eh. So, matagal-tagal pa yan. Let's see. So, sabi ni Boss Paul, it-activate ko daw yung monster mode, then umpisahan ko ulit sa umpisa. So, naka-activate na monster mode. Umpisahan natin ulit sa umpisa. Nasa 39 degrees Celsius tayo. Let's go! So, balikan ko kayo. Tingnan natin kung mag-i-improve nga ba siya or hindi. Kasi dun sa regular mode o normal mode, ang bilis umakyat ng temperature. Oh, 47 agad! What the fuck? What? This is bad. This is a red flag para sa... Wala pang 1 minute yun. Ang bilis akyat. Anyway, balik ako kayo after 60 minutes or 10 minutes. 10 minutes siguro. Let's see kung ano mangyari. Kanya ang kainit. And even dito, nag-crash na yung thermal monitor ko sa sobrang init niya. Although, yun naman ang napansin ko sa kanya na maganda. Hindi niya tinatrattle kahit na 50 to 60 degrees Celsius na siya. Pakasabihin nyo, may bug lang yung thermal monitoring app ko ha. Eto, gumamit din ako ng thermometer ko. Ayan o, high talaga. Pagka nag-set na yan sa high, ibig sabihin, lagpas na siya ng 45 degrees Celsius. High na talaga siya. So, hindi yun bug ng thermal monitoring app na ginagamit ko. Even sa thermometer, sinasabi niya talaga na nag-overheating talaga siya. And this one, so napansin ko naman dito, 60 minutes po yan. Ang taas po ng gives niya actually, 325,000. Kung mapapansin niyo, dito pa lang actually, yung nakita niyo sa video kanina, so, first minute pa lang yata, umakyat na agad siya ng 45 to 50 degrees Celsius, di ba? In fairness kahit ganun kataas yung temperature niya, hindi siya nagtatrattle. Nagtrattle siya pag patak ng 60 plus. Doon siya nagtrattle. So, 67 yata, 65 kung hindi ako nagkakamali. Bago siya nag-crash yung tuluyang nawala dito yung thermal monitor. 67 yata yan. Something like that. Basta 65 plus degrees Celsius. Doon siya nag-throttle na. So, ang thermal threshold niya, hindi kagaya ng iba na 43, 45, nagtatrattling na. This one, ang taas ng thermal threshold niya. Ang taas. 65 pataas. 65 degrees Celsius ang thermal threshold niya bago siya mag-throttling. Just so you know, para malinaw lang ha, kasi baka mamaya na-hype kayo masyado. Ito, totoong test to. At hindi lang to once ko tinest. 2 to 3 times ko siya tinest para hindi naman magmukhang parang aksidente lang, coincidence or bug lang. Hindi, talagang 2 to 3 times ko siya tinest para sure ako. May issue talaga siya sa overheating. So, lipat naman tayo sa Antutu bago tayo tumuloy sa gaming, no? Sa Antutu po is mataas naman actually. 1.6 million. Yes. And yung translation niya, syempre, mataas ang GPU. Syempre, lahat ng gaming chipset, usually, mas mataas ang GPU kaysa sa CPU. Sa sitwasyon na to, 608,000. Ang CPU, 404,000 lang. And then the rest, nag-add up na para mabuo yung 1.6 million. 3D Mark again, wala tayo may ipakitang score kasi nagka-crash nga talaga siya dahil sa overheating. Alright? Ngayon, sa actual gaming na tayo. Okay. Sa Call of Duty Mobile, nagra-run po siya medium graphics, ultra FPS. Stable po siya sa 115 to 120 FPS. Kaso nga lang, yung temperature, 45 to 47 degrees Celsius. That means, ang ganda ng performance, pero pangit ang kanyang thermal management. Yes. So, yun. Naglalaro tayo ng Call of Duty Mobile. Talagang, alanganin. And then, lipat tayo sa CarX. CarX Street. Nagra-run po siya sa 5 settings. So, hindi siya nakamax sa 6. 5 lang. 5 settings and 30 FPS. Stable naman siya in fairness sa 29 to 30 FPS. Pero, again, the temperature, 44 to 46 degrees Celsius. Medyo bumaba ng konti na. Pero lagpas pa rin tayo ng 43 degrees Celsius, which is napaka-risky po yan sa battery kapag nakababad. Okay? Di pa tayo sa Genshin Impact. Ito. Genshin Impact, kaya niya ng high graphics po ha. High graphics, 60 FPS. In fairness, stable siya around 45 to 55 FPS. Hindi niya kaya mag-60 rito kahit nakaset siya sa 60. Pero 45 to 55 FPS naglalaro yung kanyang FPS na binibigay. Ang temperature nga lang, humataw ng 50 to 51 degrees Celsius. Ilinawin ko lang ha. Baka isipin nyo namamalik mata kayo eh. And then syempre, tinry din natin yung gyroscope niya kung okay. So nag-test tayo ng racing game.
very responsive, very good po ang kanyang gyroscope. Very good, ang ganda, ang sarap laruin. Solid. Kung gyroscope, gumagamit kayo ng gyroscope sa mga games nyo, okay na okay po ang gyroscope niya. Physical or hardware talaga yung gyroscope niya dun. And then, lipat tayo sa pambansang online game. Mobile Legends na tayo. So, by default, is high FPS lang po ito at saka ultra graphics. Pero, pwede natin siyang i-switch sa ultra FPS. Siyempre, itataas ko siya sa ultra FPS. FPS yan eh. Kung graphics, pwede ko ibaba. But FPS, kailangan isagad natin yan. Pero in fairness, eto, okay siya dito. Stable po siya sa 118 to 120 FPS. Hindi po siya bumababa. Hindi siya bumababa ng 100. 118 to 120 FPS. Yung temperature nga lang, medyo may kataasan pa rin ng bahagya. 46 to 48 degrees Celsius. Okay? Lipat naman tayo sa Farlight. Ang default settings po ng Farlight is HDR and very high FPS. Siyempre, isi-switch natin yan sa extreme FPS. So, HDR po ito and extreme FPS. Stable po siya in fairness sa 85 to 110 FPS. Pero most of the time, nag-i-stay siya sa 85, 89, something like that. So, most of the time 80. Pero minsan, humahataw siya ng 110. Paminsan-minsan. Tapos, ang temperature niya for 30 minutes na gameplay, 48 degrees Celsius. So, possible na makiat pa to ng 50 degrees Celsius kung dumiretso ako ng 1 hour. So, na-expect ko na yung mga ganitong sitwasyon niya. Since lahat ng games talaga is umahataw siya ng 45 degrees Celsius pataas. Pag binalas-malas, hataw pa nga ng 50 plus. I am not sure, I'm not particularly sure why this particular smartphone has this worrying level of heat. Sobra. Nakaka-worry talaga yung overheating niya. Probably because of the leather back. So, tingin ko, duda ko lang kasi ngayon ako naka-encounter na ganito ka-grabe ang init, ang overheating. So, probably the leather back. Kasi nabanggit ko kanina sa intro, sa tour, sa physical tour niya, sa design, is medyo magaan. That means wala po siya masyado siguro ditong metal at saka glass components. So, ito lang yung pinaka-metal niya, I believe. And then, back panel is leather lang talaga. And ang leather, kung maaalala nyo, leather po is, kahit pa synthetic leather ito, almost similar lang din naman ng effect. Kung maaalala nyo is ginagamit po siya sa lamig para mag-trap ng init sa loob ng katawan ng tao. That's leather. So, I believe yun ang epekto na ginagawa ng leather. Dito naman sa smartphone na to, natatrap yung init, kaya ang nangyayari, ang bilis niya ring uminit. As in, humahataw, real quick. Hataw from 36 to 40 to 45 to 50 degrees Celsius. Real quick! Kita nyo naman kanina yung clip. Hindi naman gawa-gawa yun. Totoo yun. Actual yun. So, yeah, that's my observation. So, tingin ko nakasama rito yung leather. Tingin ko lang naman. That's not 100% certain, ha. Pero yun lang nakikita ko kasi na isa sa mga factor. Kasi yun lang naman ang iba rito sa ibang mga smartphone na review ko. Leather siya, or leatherette. Synthetic leather. Same. Nagtatrap pa rin both ng init. So, yun lang yung napansin ko sa gaming. So, yeah. I'm sure madidismay yung iba dyan, pero mamaya siguro hintayin nyo yung aking verdict. So, konting tour lang din again. Dito pa naman tayo sa gaming. So, ultra game mode, meron po siya sa settings. Under settings po, meron po siyang ultra game mode sa baba pag bumaba kayo. So, may mga ganito tayong settings, ha. Bot mode, I'm not sure kung paano to nilalaro. And then, of course, meron dito 4D game vibration. So, na-experience ko to playing Call of Duty and Genshin Impact. Nagva-vibrate siya tuwing may mga nangyayari. Like, tinatamaan ako ng arrow sa Genshin Impact o ng baril sa Call of Duty. Nagva-vibrate talaga siya, ramdam ko. So, may slightly immersive feeling or experience dito using this 4D game. So, yun nga lang, hindi pa ganun karami yung supported niya na games. But, ayan, ito yung current na at least na nalaro ko na supported niya. Call of Duty, Genshin, PUBG, and Wild Rift. I'm not sure I hope madagdagan pa yan ng mga sikat din na games like Farlight. Wala yung Farlight doon sa list eh. So, hopefully madagdag yung Farlight in the future. Ang maganda rin sana yun. So, yun napansin ko. And then, Monster Mode. Ito. Hindi ko alam na meron ganito nung una, pero chinat ko si Poltech TV and meron nga sa Monster Mode dito sa notification. Andun po yung Monster Mode. Pag inon po siya, system-wide supposedly mag-activate yung kanyang gaming mode or performance mode. Dito pag inactivate mo yan sa Monster Mode na yan. So, i-okay mo lang and then pagka nag-highlight na siya, so activated na siya, lalabas na doon yung parang 3-7. Pero that's Monster Mode. M pala daw yan, hindi yan 3-7. Dahil Monster Mode. So, tinest ko siya. Actually, akala ko mag-i-improve yung performance niya dun sa CPU thermal throttling. Pero turns out, ganun pa rin, walang difference. Pero magandang performance. Overheating lang. Ibig kong sabihin, maganda ang binibigay niyang performance, pangit ang kanyang thermal management.
Yeah, that's true and that's sad. Okay? And then meron din po tayong screen recording dito na feature dito. Again, sa notification, gusto ko lang ipakita rito kasi maganda tong kanyang mga features. Mga naghahanap diyan lagi dun sa, especially dun sa group ko, sa FB group ko, kaya niya pong i-record ng hiwalay ang system audio lang kung gusto mo lang, and then kung microphone lang. Okay? And then picture quality, pwede mo itaas hanggang high. And then pwede rin dito na disable notification while recording. So hindi maiistorbo kapag may tumatawag, may nagchat-chat, nagte-text, hindi maiistorbo yung recording mo. Pwede mo siyang i-activate. Okay? So goods, may ganung feature. Medyo high-end at saka very useful yung kanyang screen recording sa mga mahilig mag-screen record dyan. So, lipat tayo sa battery health. Under settings pa rin po tayo. Click nyo lang yung battery and then baba tayo ng bahagya. Battery health and charging. So, napansin ko may ganito siya. So, maximum capacity. Yes! Finally! Ito talaga ang dissenting Android 14. Nakalabas talaga yung kanyang battery health. Kung 100%, good. Kung 99 na lang, sasabihin, at least nakalagay talaga. Hindi yung manghuhula tayo pag sinabing excellent. Ano yung excellent? Ilang percent yung excellent? Yung good, yung poor. This one, may percentage, which is, I like it. And then, meron tayong super fast by default. The charging, kung gusto mong i-activate talaga yung 120 watts, mas mabilis na nag-charge. And then the rest, always on charging display, so on and so forth. So, may ganoon siyang feature. And then, under developer options pala, baba tayo ng konti sa 5G network. May nakita ako ditong feature na baka interesado kayo. Ayun. 5G network mode, meron po siyang pwede kayong pumili na auto-select kung gusto nyo or non-standard at standard. Okay? So, depende yan sa tower na malapit sa inyo. Kung non-standard ang gamit nyo, NSA, ito po activate nyo. Pero kung meron kayong standard na antenna talaga dyan ng 5G sa paligid ng tower nyo, activate nyo itong SA. So, preferred nga yan. Nakita nyo, diba? So, at least may ganun siyang feature. Yun nga lang, nakakatago siya sa developer options. And then, last na to, promise, bago tayo, didiretso na tayo sa verdict. Last na to, gusto ko lang ipakita sa inyo. Itong safe mode, under settings pa rin. Safe, gusto ko, meron na naman siya, nakita ko na naman siya ulit. Unlock to power off. So, I would recommend na i-activate nyo to pagka nabili nyo tong si Icon U9. Bakit? Kasi nakikita nyo sa description, you need to unlock the screen to power off or restart the phone. So, in case na manakaw po ang phone nyo, okay, hindi po siya pwedeng i-shutdown hanggat hindi siya na-unlock. So that means, pwede mo pantawagan yung phone kasi hindi niya pwedeng i-shutdown kasi hindi niya ma-unlock yung phone, di ba? Pwede mo pantawagan yung phone or pwede mo pang hanapin sa Find My Device. Kasi hindi niya nga masya-shutdown kahit anong gawin niya hanggat hindi niya na-unlock yung phone. So, goods to sa mga anti-nakaw. At hopefully, full charge ka pa nun. Pero kung malapit na malobat yung phone na yun, yun lang. Yun yung negative na part na doon. But, andyan yan, okay? So, yun. Lipat na tayo ngayon sa verdict. Okay. So, I am not sure, actually, kung matatawag ko tong camera phone or baka gaming phone to. Hindi ako sure sa part na yun eh. Kasi kung camera phone siya, ang ganda po ng camera na binibigay or quality na binibigay ng rear camera kaso bagsak sa front camera. Kita nyo naman kanina, di ba? Kung gaming phone naman ito, yes, ang ganda po ng kanyang FPS na binabato. 80 to 120 FPS. Lalo sa ML, 115 to 120 FPS, stable. Kaso nga lang, bagsak naman yung thermal niya. Thermal management. So, I guess, pwede siya siguro tawaging gaming phone, provided na bibilhan nyo na lang to ng fan cooler. Kung lalagyan nyo ng fan cooler ito, kasi maganda naman na yung binibitaw niya sa performance, FPS mataas. Kaso nga lang, yung init, diba? So, fan cooler siguro ang sagot dito. So, bilhan nyo na lang ng fan cooler, pwede nyo na siyang i-consider na gaming phone. Kailangan nyo ng fan cooler talaga. I don't know kung saan nyo pwede ilagay na category. Either gaming phone or camera phone, bahala kayo. Pero yun yan, nalilito ako sa kanya kasi merong goods, tapos biglang hihilahi pa baba ng camera. And then, goods yung performance, kaso hihilahi naman ang thermal niya. Nakakalito. Ghost of Dragon 8 Gen 2, tapos 1080p at 30 fps lang. That's disappointing. Okay? But, para sa akin, sa price niya, okay, consider natin, honest to, i-consider natin yung price niya. Tapos, sa mga features at specs na isiniksik dito sa loob. Again, this is 22,500 pesos. That's 22,500 pesos. Meron ka ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. May superb AMOLED display ka. Panalo. Ang ganda ng speaker. Impressive. Okay? Tingin ko sulit na to sa 22,500 pesos. Yung nga. Kasi kung tutusin, magkano lang naman ang fan cooler, gaming phone na to. Halimaw gaming phone na to. Solid. Okay? So, para sa akin, for the price, kung price lang pag-uusapan, sulit.
Pero kung mabusisi ka, maarte ka, nag-iinarte ka, yes, mayroon tayong limitations sa part na yun. Na yun nga, binanggit ko, the camera and the thermal issue. But kung kaya mo i-manage, open naman ang utak mo, open mind ka, ika nga, maganda po ito. Sobrang sulit po ito sa 22,500 pesos. Kasi 8 Gen 2 na po ito eh. Plus mga future-proof. Wi-Fi 7 pa siya oh. Future-proof na siya and yung 5G na NSA. So, yeah, may mga ganun siyang feature na mapapawa ka rin naman talaga. Nakalimutan ko yata ilagay yung kanyang GPS, no? Sa mga tropa nating rider, just in case, or sa mga tropa nating driver na lang, kahit hindi rider, kasi medyo may kamahalan to. Kung tropa nating driver na gumagamit dyan ng ang Google Maps at saka Waze, maganda po ang kanyang accuracy. 3 meters naman. Okay. Ilang beses ko siya nagamit actually. 3 meters talaga ang kanyang accuracy sa GPS. So, solid. Yun lang. Nakalimutan ko siya eh. So, dinagdag ko lang. So, yun. So, another na mga kailangan yung tandaan dito sa pagbibili nyo to ha. This is a China phone with China ROM. Okay? Sa Mobosen po. Iwan ko yung link sa video description. Okay. Kung gusto nyo lang naman ito. This is a China phone, China ROM. So, yung warranty po nito is alanganin ha. Just in case. So, kung bibili po kayo nito, although yes, wala pong issue. Trusted din naman yung store na bibilhan. Yung iwanan ko link. Trusted. Very trusted. Kaso nga lang, at some point, baka nabasag nyo to or nasira, nabasa ng tubig or something. Alam niyo na, yung normal na nakaka-damage na mga pangyayari, alanganin po kayo sa warranty rito. Yes, so gusto ko lang tandaan nyo yun sa part na yun. Yes, pero kung maingat naman kayo, I guess, pwede namang tumagal sa inyo to eh. Kung maingat kayo, that's to you. Pero syempre, meron tayong mga circumstances na hindi natin nakokontrol at hindi natin naiiwasan. So, yeah, wala po kayong warranty rito ha. Just to be clear ha. Pag bumili po kayo nito, matatanggap nyo siya na hindi na siya sealed. Alam nyo kung bakit? Kasi this is officially released lang for China. And para magamit natin sa Pilipinas, si seller kailangan niyang ibuksan ito at i-unlock. I-unlock yung region for the Philippines. Kasi for China lang po talaga to. So, consider nyo rin yun. Wala namang masama doon actually. Si seller pa rin naman ang nagbukas. So, basically safe naman yung phone. So, yun. Matatanggap nyo ito malamang hindi sealed. Okay? Kasi nga, i-unlock nyo muna yung region. So, consider nyo rin yun. Kung maarte kayo, masaya lang, gusto nyo kayo nag-unbox, di wag nyo itong bilhin. Iba na lang siguro. So, yun lang. Yung mga gusto kong tandaan nyo na malinaw, gusto ko malinaw lang. Yes, maganda. Impressed ako rito. May mga konting negative, but basically, impressed pa rin naman ako sa kanya. Yun nga lang, kailangan tandaan nyo yung mga factors na baka hindi pasok sa inyo, ayaw nyo, feeling nyo alanganin kayo, or anything, kung nagdududa kayo. But, if in case na interesado kayo, ito po yung aking honest review and I hope na-appreciate nyo kahit paano. And I hope din na nakumbinsi ko kayo na mag-subscribe, like, and share. Worth it ba na mag-subscribe sa channel ko? I hope so. Although effort naman ako rito, honest naman tayo rito, diba? So, I hope consider nyo na mag-subscribe. Kahit subscribe lang and kung matagal na kayo subscribe dito, nagustuhan nyo pa rin yung pagiging honest ng video na to, sana iwan na lang kayo ng isang like. Sa akin po yun. Masaya na po ako dun. Yun. Para i-recommend tayo ni YouTube sa iba pang mga tao na really gustong bumili rin ito. Again, yung link nito sa video description, iwan ko na lang. Hanggang doon na lang. This is Scottman and this was the iQOO Neo 9. Hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.